ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanggigigil na si Lucy na sabihin ang totoo, lalo na ngayon at naghahari na sina Morgana at Zoe sa Apex. Sasabihin na niya na siya ang tunay na Morgana Go at ang matagal na patay na si Moira ang umaagaw ng katauhan at ng pangalan niya. Takot na takot si Moira. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nakuha na ni Zoe ang posisyon bilang CEO ng Apex pero hindi siya masaya. Ginamit niya ang posisyon niya para utusan si Annalyn. Pinapaglinis niya ng banyo si Annalyn pero hindi pumayag si Annalyn. Isa siyang doktor at hindi siya tagapaglinis. Mabuti na lang dumating na si Lucy. Si Lucy ang nagtanggol kay Annalyn dahil una pa lang malapit na siya rito. At isa pa, gustong agawin ni Lucy ang posisyon ni Zoe dahil ayon sa pangako ng mama niya ay kay Lucy niya ibibigay ang shares niya sa Apex. Kaya napabilis ang pag-uwi ng Pilipinas ni Lucy para habulin ang karapatan niya sa shares ng mama nila. Sa galit ni Lucy, nung makita na sinisigawan ni Zoe si Annalyn, ay hinablot niya ang buhok ni Zoe at sinubsob sa timba ng tubig ng basahan. Nabigla si Annalyn. Bigla na lang sumulpot si Lucy, sabay hablot kay Zoe. Inaawat ni Annalyn si Lucy, pero walang naririnig si Lucy. Ayaw niyang magpaawat. Nayayabangan kasi siya kay Zoe, kaya patuloy lang ang pagsubsob niya. Hanggang nakaahon na nga si Zoe at tinigilan na siya ni Lucy. Sabi ni Lucy, "Ako nga ito, Zoe. Si Lucy, sabihin mo kay Morgana nandito na ako. Magsumbong ka sa kanya." Naiiyak si Zoe. Nag-walk out siya at dire-diretso siya sa mami niya. Umiiyak at nagsumbong. Gulat na gulat si Morgana. "Sinong umigawa nito sa iyo, Zoe?" Sinabi ni Zoe na si Lucy ang may kasalanan. Pinapasabi pa na dumating na siya. Nabigla rin si Morgana. Sigurado siya na may ibig sabihin ng pagsulpot ni Lucy. Samantala, habang nagbubulungan sina Nurse Ivan at Nurse Karen tungkol kay Carlos, sabi ni Ivan, "Mabuti pa nga ito si Dr. Benitez, ang sarap ng buhay. Pahiga-higa na lang, walang problema." Kakainggit. Kinontra naman siya ni Nurse Karen. "Anong walang problema? Inaantay na yan ng mga pulis. Kapag nagising yan, diretso na yan sa kulungan. Wala silang malay na nagising na pala si Carlos." Narinig ni Carlos ang sinabi ni Nurse Karen na naghihintay lang ang mga pulis na magising siya at idediretso na siya sa kulungan. Kaya naisipan ni Carlos na magtulog-tulugan. Maghihintay na lang siya na si Zoe ang maging dalaw niya saka siya gigising. Samantala may mga tao na sumugod sa kantina ng Apex para magsara ng kantina ni Lynette. Nagulat si Lynette. Sinumbong ng kasamahan niyang babae ang ginawa ng mga lalaki. Nagtataka si Lynette at tinanong kung sino ang nag-utos nito sa kanila. Maya-maya ay sumulpot si Morgana at sinabing siya ang nag-utos na ipasara ang kantin nila. Ininsulto ni Morgana ang mga tinitindang pagkain ni Lynette kaya marapat lamang na magsara na sila. Pinagtanggol ni Lynette ang negosyo niya pero walang siyang nagawa sa desisyon ni Morgana. Si Morgana pa rin ang nasunod. Kesa masaktan pa ang mga kasamahan ni Lynette, sila na ang nagpaubaya. Samantala, itinawag na ni RJ kay Giselle. "Ate, I'm sorry. May masamang balita." Nagtataka si Giselle. Hindi niya gusto ang tono ng pananalita ni RJ. Nagpatuloy sa pagsasalita si RJ. "Si Zoe na ang bagong CEO ng Apex, ate. Kapalit ng kalayaan ni Annalyn." Nabigla si Giselle. "What? Hinayaan mo na gawin nila yon sa'yo?" Nagpaliwanag si RJ. "Ate, wala na akong choice. Kaya pa naman natin makabangon ulit. Material na bagay lang ang nawala. Mas hindi ko kakayanin kung ang pangarap ni Annalyn ang maglaho. Ayokong mawalan siya ng lisensya nang dahil sa maling desisyon ko." Naluluha si Giselle dahil alam niya na mahal ni RJ ang Apex. Sinakripisyo niya ang ospital para hindi masira ang kinabukasan ni Annalyn. Naiintindihan ni Giselle si RJ. Samantala, kinakabahan na si Morgana sa pagkikita nila ni Lucy. Hindi nga siya nagkakamali dahil galit na galit si Lucy sa kanya.
Sa opisina ni Morgana, nakapaligo na si Zoe at nakapag-ayos na. Patuloy ang pagsusumbong niya na nagbabanta si Lucy. Sabi ni Zoe, "Mami, ang sabi ni Tita Lucy, maghanda na tayo." Anong ibig niyang sabihin? Saka bakit ako ang sinaktan niya, hindi si Annalyn? Ako naman ang pamangkin niya. Nanlilisik ang mga mata ni Morgana. Ginagalit ako ni Lucy. Huwag mo na siyang intindihin. Ako na ang kakausap sa kanya. Maya-maya ay pumasok si Lucy sa opisina ni Morgana. Dire-diretso siya. Ang sabi niya, "Morgana go, or should I say, Moira, bakit nilipat mo ang lahat ng shares mo sa Apex dito kay Zoe? Sa akin nakapangalan yon." Hindi maipaliwanag ang mukha ni Morgana. Nag-aalala siya. Nagpaliwanag si Moira. Nung nabubuhay pa si Mama, ako ang humarap at pumirma bilang Morgana go. Kung ano man ang usapan niyo ni Mama, hindi ko alam yon. Nanggigigil si Lucy. Ako ang tunay ng Morgana go. Pangalan ko ang nakasulat doon. Akin ang pangalang Morgana go. Sinabi na sa akin yan ni Mama nung nabubuhay pa siya. Kung hindi mo kayang ibigay ang nararapat para sa akin, kaya kong lumantad para sabihin ang totoo. Inawat ni Morgana si Lucy. Kunwari ay nagmamakaawa na wag siyang lalantad. Nung makaalis na si Lucy, nanlisik ang mga mata ni Morgana. Nag-iisip na siya ng plano laban kay Lucy. Ipapapatay niya rin si Lucy. Kailangan maunahan niya si Lucy sa pagkanta nito tungkol sa katauhan niya. Nagkita sina Gilbert at Lucy. Naglabas ng himutok si Lucy kay Gilbert bilang tapat naman siyang bodyguard ni Lucy. Sabi ni Gilbert, sa maikling panahon na pagkakakilala niya kay Morgana, sigurado si Gilbert na may pinaplano na ang kapatid ni Lucy sa kanya. Sigurado si Gilbert na may inutusan na yon para ipapatay si Lucy. Nanlilisik naman ang mga mata ni Lucy. Alam na rin niya na hindi patas kung lumaban si Morgana. Mag-uunahan na lang sila sa finish line. Nagtanong si Gilbert kung ano ang plano ni Lucy. Sabi ni Lucy, kung hindi ko rin lang makukuha ang para sa akin, mas mabuti pang ilaglag ko na lang siya para wala na silang pakinabangan at mapawalang bisa ang mga shares na inangkin nila ngayon. Mas gugustuhin ko na maibalik na lang ang kayamanan ng mga tanyag sa totoong may-ari nito. Kung mabibigyan ng reward, edi mas mabuti. Pero ang prioridad ko ay mapabagsak ko si Moira. Alam ko na ang gagawin ko. Kakausapin ko sila. Kailangan ko silang maunahan. Tulungan mo ako dito, Gilbert. Ikaw ang magbabantay ng kaligtasan ko. Hindi na nga nag-aksaya ng panahon si Lucy. Una niyang nilapitan si Annalyn. Nakita ni Lucy si Annalyn sa Apex. Nilapitan ni Lucy si Annalyn at inaya sa isang sulok para doon niya ibulong ang nais niyang sabihin kay Annalyn. I have something to tell you. This is very important matter. Kailangan kong makausap kayo ni Doc RJ. Panahon na para malaman mo at ng pamilya niyo ang matagal ng sikreto. Sa mga oras na ito, nakita sila ni Olga, ang alalay ni Morgana. Narinig ni Olga na may mahalagang pinag-uusapan ng dalawa, kaya pinilit niyang maintindihan ang pinag-uusapan. Nagtanong si Annalyn, ano po yung kailangan niyong sabihin? Kung sobrang importante po niyan, bakit hindi niyo sabihin? Ngayon na, sabi ni Lucy, kailangan makausap ko kayo ni Doc RJ. Tungkol ito sa isang taong matagal niyo nang inaakalang patay na. Nabigla si Annalyn. Ang bilis ng isip niya. Iisa lang ang nasa isip ni Annalyn, si Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.